Sinipa ni Lord Nityananda Prabhu ang dibdib ni Sivananda Sena. Dahil nangangaral si Nityananda Prabhu sa Bengal, inutusan siya ni Sri Chaitanya Mahaprabhu na huwag pumunta sa Jagannath Puri. Gayunpaman sa taon na iyon, sumama siya sa iba pang grupo upang makita ang Panginoon. Naroroon din si Srivas Thakur, kasama ang kanyang 3 kapatid at ang kanyang asawa na si Malini. Si Acharya Ratna ay kasama rin ang kanyang asawa. Dumating din ang asawa ng Srivananda Sena, kasama ang kanilang 3 anak na lalaki. Sumama rin si Raghava Pandit, dala ang kanyang mga tanyag na bag ng pagkain. Si Vasudeva Datta, Murari Gupta, Vidyanidhi at marami pang ibang mga deboto ay nagpunta rin upang makita si Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sa kabuuan, umabot sila ng 2 o 300 katao. Muna nilang pinuntahan si Sachi Mata at humingi ng kanyang pahintulot. Pagkatapos sa malaking kagalakan, nagsimula silang maglakbay patungong Jagannath Puri habang sama-samang inaawit ang mga banal na pangalan ng Panginoon. Si Srivananda Sena ang nag-aasikaso ng pagbabayad ng mga buwis sa iba't ibang lugar. Inaalagaan niya ang lahat at masayang ginagabayan ang mga deboto sa kanilang paglalakbay. Inaalagaan ni Sivananda Sena ang lahat at nagbigay ng matutuluyan para sa bawat deboto. Alam niya ang lahat ng daan papuntang Orissa. Isang araw, habang sinisiyasat ng isang nagkokolekta ng buwis ang grupo, pinayagan ng mga deboto na makadaan, habang si Sivananda Sena ay nanatiling mag-isa sa likod upang magbayad ng buwis. Pumasok ang grupo sa isang naayon at naghintay sa ilalim ng isang puno dahil wala nang iba kundi si Sivananda Sena ang makakaayos ng kanilang mga matutuluyan. Samantala, nagalit at nalungkot si Nityananda Prabhu dahil hindi pa siya nakakakuha ng angkop na tirahan. Nagsimula siyang tawagin si Sivananda Sena ng masasamang pangalan. Sinabi na hindi naaayos ni Sivananda Sena ang kanyang tirahan at gutom na siya na para bang mamamatay na. Dahil hindi siya dumating, sinumpa niya na mamatay ang 3 anak ni Sivananda. Nang marinig ang sumpang ito, umiyak ang asawa ni Sivananda. Sa mga sandaling iyon, bumalik si Sivananda mula sa istasyon ng buwis. Umiiyak, sinabi ng kanyang asawa sa kanya na sinumpa ni Lord Nityananda na mamatay ang kanilang mga anak dahil hindi pa naibigay ang kanyang tirahan. Sinabi ni Sivananda Sena, "Bakit ka umiiyak ng walang dahilan? Hayaan mong mamatay ang aking 3 anak para sa lahat ng abala na naidulot natin kay Nityananda Prabhu." Matapos sabihin ito, pumunta si Srivananda Sena kay Nityananda Prabhu na agad siyang tinayuan at sinipa. Labis na natuwa si Srivananda sa kanyang pagsipa. Kaya't agad niyang inayos ang isang bahay ng isang taong naggagatas para maging tirahan ng Panginoon. Hinawakan ni Srivananda Sena ang lotus na mga paa ni Nityananda Prabhu at dinala siya sa kanyang tirahan. Matapos ibigay ang tirahan sa Panginoon, sinabi ni Sivananda Sena,
na labis na natutuwa ang mga sumusunod. Ngayon, tinanggap mo ako bilang isang alipin at maayos na pinarusahan ako para sa aking pagkakamali. Mahal na Panginoon, ang iyong pagpaparuso sa akin ay walang dahilan na awa. Sino sa tatlong mundo ang makakaunawa sa iyong tunay na pagkatao? Ang alikabok ng iyong lotos ng mga paa ay hindi maabot kahit ni Lord Brahma. Ngunit ang iyong lotos ng mga paa ay humipo sa aking aba at maruming katawan. Ngayon, naging matagumpay ang aking kapanganakan, pamilya at mga gawain. Ngayon, nakamit ko ang katuparan ng mga prinsipyo ng relihiyon, pag-unlad sa ekonomiya, kasiyahan ng mga pandama, at sa huli, ang devosyonal na serbisyo kay Lord Krishna. Nang marinig ito ni Lord Nityananda, siya ay labis na natuwa. Tumayo siya at niyakap si Srivananda Sena ng may malaking pag-ibig. Dahil labis na naligayahan sa pag-uugali ni Nityananda Prabhu, sinimula ni Shivananda Sena na ayusin ang mga tirahan para sa lahat ng mga Vaishnava na pinapangunahan ni Advaita Acharya. Sundan natin ang susunod na pangyayari.